Sa Palawan, namahagi rin ng titulo sa mga magsasaka si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay ito ng turnover ng mahigit 50 makabagong ambulansya para sa Region 6 sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ito ang 51 Patient Transport Vehicle o mga ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na ipinamahagi sa Region 6 sa Iloilo Province. Ibinigay ito sa mga benepisyaryong lokal na pamahalaan at state-run hospital sa Region 6. It's built upon our thrust to improve people's access to healthcare, especially in vulnerable communities and geographically isolated and disadvantaged areas. In delivering those services, every second matters, and these vehicles will ensure that help will arrive without delay. Because our work is about prompt action. Healthcare is about prompt action. Ang mga patient transport vehicle na ito ay mga state-of-the-art emergency vehicle na may stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang medical equipment. Sa pamagitan nito, matutulungan ang mga residente ng Region 6 na kailangang agad maisugod sa ospital. Whether it is transporting patients from flooded areas during a storm, delivering medical supplies where they are needed most, these vehicles are a lifeline that bridge those vital gaps. In the middle of a typhoon and other calamities, or in other such emergencies, our experience teaches us that swift medical intervention from rescue vehicles saves lives and makes a lot of difference. Para naman kay PCSO General Manager Mel Robles, ang mga sakyang ito ay simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. This event marks a significant milestone in our journey towards a healthier, more empowered, bagong Pilipinas. The Philippine Charity Sweepstakes Office takes pride in delivering these vehicles, reflecting our commitment to President Marcos's vision. Sunod namang pinangunahan ni Pangulong Marcos ang distribusyon ng mga electronic titles at certificates of land ownership awards sa higit 1,000 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas. Ayon kay Pangulong Marcos, higit 2,600 na ektarya ng agricultural land ang naibigay sa mga magsasaka sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz at Guimaras. Ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang magkaroon ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Kaya naman ang mga magsasaka, labis ang pasalamat sa pamahalaan at kay Pangulong Marcos. Importante para iiwan sa mga bata. Ilang taon ka na po? 68. Kumbaga, mas iniisip mo yung mga anak, yung mga papamana mo sa kanila yan. Opo. Salamat kay Pangulong Marcos na may titulo na kami. Tiwala si President Marcos na ang bawat e-title at CLOA na naibigay sa mga magsasaka ay nangangahulugan ng pagiging malaya mula sa utang at pagtiyak din ito sa kanilang kapakanan. Desyembre ng nakaraang taon nang bumisita si Pangulong Marcos sa Iloilo, kung saan tiniyak niya ang pagbibigay solusyon sa mga problema ng mga farmer sa Western Visayas. Bagay na kanyang tinugunan ngayong araw. Mula sa Iloilo, Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.